Okay, salamat. Oh, ayun. Yes, Pilipino. Sir, Pilipino po kayo? Oo. Sabi ko parang hindi naman din sabi ko. Thank you po. Sige, ingat. Ingat po kayo. Hindi ko po alam Pilipino. Kala ko po Chinese kayo or... Oo, madalas naman na pagkamalan talaga. Opo. Oh my God. Sige. Thank you po. Okay, salamat. Ingat po kayo. Okay. Hi everyone! Welcome back to our channel. Yung ikukwento namin sa inyo is yung 1-week experience ni Alex sa pag-Uber rides bago siya nag-work sa, bumalik sa corporate job. So, sa mga sumusubaybay, alam nyo naman, sa wakas, nakakuha na ako ng trabaho at mababalik na sa corporate. Pero bago nagsimula yun, nakuha ko rin yung mga requirements para makapag-Uber rides. Kaya sayang naman. So nag-decide ako na i-try pa rin na mag-Uber rides para lang makita natin. May mga nagtatanong kasi kung ano yung difference between Uber Eats at Uber Rides. Ano ba yung mas mainam? So ito yung feedback ko sa ngayon. I-share ko sa inyo. Pero worth 1 week na Uber rides lang to. So yung mga itatanong ko kay Alex, ano yung mas maganda para sa'yo? Uber Eats or Uber Rides? Well, para sa akin, dahil nga sa 1 week's worth na experience, para sa akin, sa tingin ko, Uber rides, sulit naman siya. Kaya lang, syempre, may mga pros and cons din yan. Yung advantage naman, sa ngayon, yung kinita ko for the week is medyo decente kumpara sa Uber Eats. Isa sa mga dahilan doon, sa tingin ko, is pagka nag-Uber Eats, madalas kayo yung lumalabas doon sa sasakyan, pupunta doon sa restaurant, tapos kukunin yung mga orders nila ng mga customers, tapos babalik na naman kayo sa sasakyan nyo para i-deliver yung pagkain doon sa nag-order. Versus naman yung Uber rides, yung customer mismo pupunta sa inyo, sasakay, tapos ihahatid nyo siya, tapos yung transaction tapos na. So, sa tingin ko, mas tipid sa oras at sulit sa mileage. Paano kung halimbawa gusto mong maghintay ng pasahero sa airport? Sulit pa yun? Experience ko na napatpat sa airport dahil may customer na nagpahatid doon. Napun ako, halos wala talagang mga opportunities na makakuha ulit ng mga rides doon. Kundi, may waiting area siya, kumbaga, na para doon sa mga dumarating sa airport, pwedeng makapag-Uber sila. Pero yun nga, digital queue siya. So papasok kayo doon sa airport, may area doon sa airport talaga na para sa mga Uber drivers at doon sila maghihintay. Kung wala sila doon sa area na yun, wala silang makukuha na mga possible customer. Ilang minutes ka nag-wait nung first experience? Yun nga eh. So, yung first experience ko medyo pangit kasi siguro naghintay ako doon sa airport mga 45 to siguro malamang mga 1 hour yun eh. So, pagkatapos nun sa wakas nakakuha nga ako pero halos 1 oras na nang wala sa araw ko kumbaga. So, sa tingin ko, yun nga. Inulit mo ba ulit? Maghintay doon? Yun nga, tinry ko ulit kasi talagang hindi nyo maiiwasan na hindi kayo mapatpat sa airport dahil kasi kung totoosin, yung mga biyahe na nagsisimula yung magpapahatid sa airport, sulit naman siya dahil kasi medyo malayo din. So halimbawa, nasa kaduluduluhan kayo ng city, tapos yung customer nyo umangkas at nagpahatid sa airport, di syempre, at the end of the day, mileage naman talaga yung pinaglalaroan nyo dyan. So, sa tingin ko, sulit siya. Kung may makukuha agad kayo na customer para makaalis agad doon sa area na yun. Worst case kasi, yung isang ginawa kong, sabihin na lang natin na strategy, is para makaiwas na hindi masyadong lugi sa oras at sa mileage. Pagka between 15 to 30 minutes ako naghihintay sa airport. Kung wala talagang kumakagat, talagang sasadyain kong mag-drive ng mga ilan na kilometers sa labas ng airport at mapadpad sa mga residential areas ulit para lang makasagap ulit ng rides. So far, okay naman mga passengers na nakuha mo? Meron bang
nagwala or may lasing or... Buti naman sa ngayon, masasabi ko na okay naman yung mga naging customers na nakuha ko. May isa lang na talagang nailang ako doon dahil kasi yun yung isa sa mga bagay na ayoko sanang mangyari na yung, kumbaga, yung nakuha kong customer, medyo lasing na siya. So, nagpasundo siya doon nagpa-pick up siya doon sa liquor store. Pagpasok niya, medyo pagyawang-gewang na siya na obvious na lasing talaga na talagang ang lakas ng amoy ng alcohol. Tapos medyo groggy na nga siya magsalita at kung ano sinasabi niya. Kaya sa loob-loob ko, sana naman hindi naman to sumuka doon sa kotse. Pero yun nga yun, sa buti naman, medyo nagmadali na akong i-drive na siya kung siya nagpapahatid dahil kasi yun nga, baka ako, yung parang nag-burp siya na parang halos bibigay ng sumuka nga. Kaya sabi ko, sana naman talaga hindi mangyari yun. At least, nahatid ko siya at walang naging medyo major incident, sabihin na lang natin. At yun, so yun yung isa sa mga customers sa ngayon na medyo montik na naging negative yung experience bilang Uber Eats, ay Uber Rides. So sa 1 week mo na pag Uber Rides, magkano yung kinita mo? So ito, tingnan natin dito. So ito yung Ito Monday to Friday. Monday to Friday to. So kung gagawin yung Monday to Friday, syempre kung gusto nyong kumita pa, may option pa kayong magtrabaho buong week as in Monday to Sunday. So, in my case, Monday to Friday itong schedule na to. So, yung Monday, yung kinita ko doon is 175. Tapos, dumating yung Tuesday, naka 225. Wednesday, 224. Thursday, medyo bumaba, 174. Tapos yung Friday naman, 224. So kung makikita nyo naman, in this case, siguro makaka-average kayo ng mga 200 to 210 a day kung constant yung mga daloy ng mga pasahero. At, yung oras ng pag-start niya, from 7:30, tapos nakakauwi na siya ng 8:30 p.m. So mga at least 12 hours siyang continuous na nag-Uber rides. Pero may time din na umuwi muna siya para mag-lunch or mag-dinner. Yun nga yung doon. Medyo alanganin yung oras kung totoo said kung nag-Uber Eats kayo or nag-Uber rides. Talagang siyempre, gusto niyo kumita. Yeah. So, yung iba, kung komportable na sila sa kita nila nung araw na yun, siyempre pa rin ang umuwi at gawin na lang kung ano man gusto nilang gawin. Pero in my case, dahil nga gusto kong ma-experience yung itsura nung full-time Uber rides, yun yung ginawa ko. Is 1 full week, Monday to Friday, na yun yung, in this case, yun yung kinita. Yeah, so at least naka 1,000 na amount din siya. Mm-hmm. Pero syempre, ililess pa natin dyan yung sa fuel kasi fuel talaga is malakas din. Tapos yung maintenance. Diba? So, hindi like, ang ganda, 1,000 a week. Hindi naman clear yun. Kumbaga may mga bawas-bawas pa. Saka at the end of the day, may mga taxes yan. Kaya yung benefits naman yan sa tingin ko is dahil nga itatartuhin nyo bilang business nyo yan, pwede kayo mag-claim ng mga expenses. So, importanteng i-keep nyo yung mga resibo nyo, lalo na yung pagpagas nyo, pagpa-car wash, yung mga materialis na ginagamit niya para linisin yung kotse. Applicable yan. So, importante i-keep yung mga resibo na yan para sa mga tax deductions nyo at the end of the year. So, mag-Uber ka pa din kahit may full-time job ka? Malaking pasalamat talaga sa mga nangyayari ngayon at yung daloy na panahon, medyo positive lately. Kaya, for sure, yung binabala ko is mag-continue pa rin at magpursige na
mag-overrides para at least kahit paano mabawi naman yung ginastos sa lahat-lahat ng mga licenses nila at saka yung plaka at lahat ng mga requirements ng override. So after work, doon ka mag-ano. Malamang, yun nga yung advantage dyan. Dahil nga flexible naman, kaya may control. Yun na itatry ko sana is after work, diretso, at least makakuha ng pasahero, di masabi lang natin na kahit paano nabayaran yung gas for the day or konting extra para sa pag-process ng papel ni Rai, saka gusto ko talagang hopefully next year makalipat na kami. Yes, yun isa pa sa mga namin, mga goals this year is talagang makapag-ipon, makarecover ng mga extra bayaran, mga ganon. At mapagpatuloy pa rin yung mga pangarap namin, kumbaga. Yung talagang mga initial goals, mga focus namin na gustong mangyari in hopefully the near future. Yes. So far, mas gusto mo ba ang Uber rides? Yun nga, good question yan. Kasi nga, kung isipin nyo, yung Uber Eats nagsimula, hindi naman sinasabi na hindi pangit yung kita din na sa Uber Eats. Pero sa tingin ko, sold na ako sa ipagpatuloy na Uber rides. Yung isa sa mga dahilan nga is yung kita mas stable, yung oras mas stable, saka overall, okay yung patakbo niya. Yung inaano ko lang dyan, depende rin sa mga tao na papasok dito sa gig economy na to, at baka nainganyo kayong gumawa. Yung isa lang bagay na masasabi kong i-consider nyo is okay ba kayo makipag-deal sa mga tao? Kasi para sa akin, may experience kasi ako na dahil nga sa IT ako at madalas nasa customer facing ako, kaya komportable ko makipag-deal sa mga tao at makipag ng mga conversation. Kailangan nyo mabalance yung dalawang side na yun. Na kung mahiling magsalita yung tao, ituloy nyo lang na mangkas kayo sa conversation at mag-expand doon. Dahil kasi yun yung napun ako na minsan mas maganda yung tips kung alam nyo paano anuhin yung tao. Kasi kung example lang, kung yung tao ayaw makipagsalita at kinausap nyo ng kinausap kahit ayaw na, wala kayong tip. Versus na alam nyo na hindi nagsasalita, minsan tahimik nga yung tao, malaki-laki yung binibigay sa akin na tip eh. Kaya tansyahan lang, kumbaga. Hintay-hintay lang sana kayo kasi medyo na busy kami. Yun nga. Dahil nga, yun sa work, tapos nasira yung cellphone ng niece ko. Siya talaga yung taga-caption. Kasi so wala ka kaming nagka-caption sa yun. Caption alone takes at least 3 to 4 hours. So, ang hirap. Yun yung isa sa mga bagay na nare-realize namin ngayon sa pag-YouTube is medyo din sa oras. Time-consuming din talaga siya. Pero nag-i-enjoy naman kaming mag-share, kaya lang yung oras lang talaga. Saka may mga tinatry kami ni Alex lately para sa mga side hustle. So, abangan nyo din yan. Kung totoo, full-on side hustles kami. At talagang, habang nakikilala nyo kami, ganito talaga kami na tumakbo. At paano namin hinaharap yung buhay. Kung napanood niyo kami dati, meron kaming microgreens business bago kami umuwi. So, mahilig talaga kami sa mga kung anong maisip, ginagawa namin. Pero pwede naman mag-try at least yung mga bagay na-enjoy habang again, may buhay. May buhay ka. Tsaka yun nga, talaga sobrang pasalamat talaga na kahit papano na nagkaroon na ng trabaho ulit na mababalikan na bilang corporate. At on top of that, sa mga side gigs na gusto namin maranasan, sa talagang para lang talaga ma-achieve
dreams. Yes. Keep on dreaming. I guess for now, hanggang dito na lang muna kami. So I guess until next time, bye!